Good day sa inyo mga ka-riders. So for today's video naman ay pag-usapan naman natin ang pinakabago at pinaka-latest version ng Smash 115, ang Smash 115 Fi. Kamakailan nga ay pinakilala na nga ito dito sa Pilipinas, ang pinabagong version nila ang Smash 115 at nakita ko na ito sa post ng FB page ng Suzuki Philippines na meron na silang i-unveil ng pinakabagong version ng Smash 115. At ito nga pinakilala na nga ngayong araw lang ang bagong Smash 115 Fi version. At dahil sa bagong balita ay maraming natuwa lalo na sa mga Smash lovers at sa mga suki talaga ng Suzuki motorcycle dito sa Pilipinas. At alamin naman natin guys, ano nga ba ang meron sa motor nito, specs and features, iisa-isahin natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula guys, make sure na naka-follow kayo at naka-subscribe kayo sa kanyang YouTube channel kung gusto nyo ng ganitong content, ng reviews ng mga motor at iba pang mga klaseng motor dito sa aking channel. Make sure to follow and subscribe. Unahin na nga natin ang makina nito. Mayroon itong engine type na single cylinder, 4-stroke single overhead cam, at meron itong clutch type na SAPEX or Suzuki Advanced Power Engagement Clutch System. So ito yung pinaka-advanced features na dinagdag ni Suzuki para sa bagong Suzuki Smash 115 Fi. Kaya naman mag-produce ang makina nito sa maximum power na 8.58 horsepower at 8,000 RPM at may maximum torque naman ito na 9 Nm at 4,000 RPM. May compression ratio naman na 9.4:1 at may engine displacement naman ito na 113cc at gumagamit pa rin ito ng air-cooled at 4-speed semi-automatic transmission. And one of the coolest things na meron dito sa motor nito ay fuel injected na nga ito, kaya siguradong mas matipid ito kumpara sa old version na Smash 115 at kaya naman umabot ang 1 litro mo sa 63 kilometers per liter, pero nakadepende pa rin yun guys sa road condition at sa bigat ng rider. At alam nyo ba guys na may kahawig itong motor na nilabas na dito sa Pilipinas? Ito ang Shooter 115 Fi na ng Suzuki. So halos kaparehas talaga siya ng itsura ng motor na ito. Maging sa flarings niya, pati sa headlight at pati yung turn signal light na ay halos kaparehas talaga siya ng Shooter 115 ni Suzuki. At pagdating naman sa mga lighting system ng motor na ito, ang headlight ay gumagamit pa rin ito ng traditional bulb type, pati yung turn signal light niya dito sa harapan naka bulb type pa rin. Pero kahit ganun pa man, napaka-visible, pero sana binago na ni Suzuki yung headlight nito, dapat naka-LED na sana para naman mas bago at mas moderno na talaga yung bago nilang Suzuki Fi. Pagdating naman sa suspension na dito sa harapan, meron tayong front telescopic at naka-disc brake na rin ito guys. At may drum brake variant rin tayong mapipili para sa spokes version na drum brake. Pipili na lang talaga kayo kung alin ba yung gusto niyo, yung spokes version o yung mags version. Nagandahan talaga ako sa itsura dito sa kanyang harapan, dito sa pinakababa, pero hindi ko lang nagustuhan siguro yung kanyang headlight. Mas pogi pa rin talaga sa akin. Sa opinion ko lang naman yun guys, na mas pogi pa rin talaga yung old version na Suzuki 115 na carb version. Kasi makikita natin sa kanyang headlight na malaki nga ito at mas malapad dito kumpara sa old version na napakaliit lamang ng headlight niya pero napaka-forma talaga at mas maangas tignan. Pagdating naman sa size ng kanyang gulong dito sa kanyang unahan, meron tong size na 1790 by 17 at tube type pa ito guys. Pagdating naman sa lighting system dito sa kanyang likuran, ang taillight nito ay halos kapares talaga siya ng Shooter 115 at pares talaga ng forma, style at itsura. Pero gumagamit pa rin ito ng traditional bulb type sa kanyang taillight pati ang kanyang turn signal light. Ang braking system naman dito sa likuran ay drum brake pa rin, katulad pa rin sa old version na drum brake rin ang gamit. Pagdating naman sa kanyang suspension sa likuran, dual shock absorber, swing arm chain drive. Pagdating naman sa panel gauge ay gumagamit pa rin ito ng analog type panel gauge katulad pa rin sa carb type at ang makikita mo dito ay ang kanyang speed indicator, fuel indicator, signal light indicator, high beam indicator, gear indicator, check engine indicator. Pagdating naman sa ignition system, gumagamit pa rin ito ng shutter key pero pwede pa naman siyang lock at gumagamit ito ng electric. Kung malobat ka man, may second option tayo dahil meron pa rin itong kickstarter. At may seat storage na rin ito na 24 liters at kasya dito yung half-face helmet o ano bang maliliit na bagay na hindi kayano kalakihan. At pagdating naman sa looks at design ay halos talaga kaparehas talaga siya ng Shooter 115 na Fi. Binago lang talaga yung pangalan niya pero yung makina halos katulad talaga siya ng Shooter, pati yung harapan, pati likuran, halos kaparehas talaga siya ng Shooter. Pero para sa opinion ko guys, napakaganda pa rin talaga ng carb type na forma dahil mas sharp yung edges nun at mas maganda siya tignan kumpara dito sa bagong version na Fi. Anong masasabi nyo mga ka-rider sa video natin ngayon? Maaari kayo mag-komento dyan sa baba at ilahad ang inyong opinion or komento para sa video natin kung nagustuhan nyo ba yung bagong version ng Smash 115. At make sure na rin guys na i-follow nyo ako at i-subscribe nyo rin ako sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page
page para lagi kayong updated sa ating mga bagong i-reviews or ilalabas na bagong video patungkol sa mga motor. At para sa mga susunod pa nating video, abangan!